Maayong buntag, everyone. Tumigil ako ng guys, ng tawag nito. Tumigil ako ng live selling for 1 week, and as you can see, yung boses ko medyo okay na siya. So, tumigil ako hindi naman talaga tumigil kasi Saturday, nag-ano man ako ng Saturday, nagla-live sa MPAC o yung Mayumi Premium Accessories Collection from Denmark. So, may live pa din, pero hindi na ako masyado nag-live ngayon na week. And this week, magmo-modeling tayo. But before anything else, good morning, maayong buntag sa inyong tanan. Ayan, nakatulog ako ng masarap naman kagabi kasi alas 10 ng umaga, tulog na ako. Ay, alas 10 ng umaga. Alas 10 ng gabi, tulog na ako kagabi. So, 10 o'clock is the ideal time na matulog ang mga tao dito sa bahay. Ay, naku, nalagyan na naman ng mancha ng gatas to. So, the ideal time para matulog dito sa bahay ng lahat is 10 p.m. Si Ate Jessica, as soon as matapos yung kanyang dinner at malinis na ang kusina, siya ay matutulog na din. So, that is around 8:30, tulog na. Kasi may pasok yung mga bata. Maaga pa sila matulog, guys. Ngayon, maaga ako natulog kasi wala lang. I wanted to build a 10 p.m. sleeping habit. Para pag magising ako ng 5:45 or 5:30, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5:30, mga 7.5 hours yung aking tulog. So, si Ate Jessica naman, since sa kusina siya naka-assign, mga 5 o'clock ng umaga, gising na siya. 8:30 p.m., tulog na siya. Ayan. So, aray ko. Ay. Okay. Madami ako nakitang mga nag-comment negatively about sa last upload ko na ako'y nag-hiring na naman ng bagong nani after 1 year na kasama namin si Bunny. Now, I don't want to talk too much about this, no? What I know is it's very easy to judge. It's very easy to judge. It's easier to judge people. It's easier to judge me or judge Bunny. I just want to let you know, guys, Bunny ended her job with me. Na-close lahat ng transactions. Okay? Na-close yung responsibility, na-close lahat. I also made sure na ang pag-alis ni Bunny is na-close din lahat. Alright? I have done my part, my responsibility, and she has done her part and her responsibility. I don't need to say more things or defend myself against sa mga nagko-comment dyan sa mga negative comments dyan sa comment section. I don't see the need of it just to satisfy you. You can overthink as much as you want, no? The most important thing and my point is, alam ko marami sa inyo yung nag-enjoy na nakasama natin si Bunny. Nag-enjoy din kami, nag-enjoy din yung mga bata. But it's just time to go. That's what I'm going to tell you. It's time for Bunny to go. It's time to let her go. Ganun na mga no? I'm just putting closure for you guys to tell you na she is well, she's okay. I wished her the best sa pag-alis niya. And she always wanted us na maging okay, kami ng mga bata. If I have something to say or more to say, it's not for you guys. Okay? Between ngayon sa amin ni Bunny. So, sa mga nag-comment ng negatively dyan, and has a lot of judgment, and they already said, they already said their comments, it's up to you. Okay? Bahala na lang kayo mag-overthink. Bahala na lang kayo mag-isip. If you want to say negative stuff about me, it's okay. It's up to you guys.
ayoko na makipaglaban sa ganyan. I don't have the energy for that, no? It's not going to be fair din para kay Bunny if you are going to speak badly about her. What I know is she has done her best nung nandito siya sa amin. I am happy with Bunny nung nandito siya sa amin. And I also done my part as amo niya. I made sure na yung pag-alis niya sa bahay namin ay maayos. And she has all the documents that she needs to move forward, no? If other comments or yung other viewers dyan obviously wanted to ignite something or provoke something, like maybe more chismes, more negative emotions or negative comments, I'm not going to ride into those, okay? Bahala na kayo mag-isip, bahala na kayo mag-overthink, alright? Moving forward, I am here at home and meron akong may magkakaroon din tayo. For me, I always pray to have people sa bahay na talagang magiging makakasundo ng mga bata. And Calby and Chico actually commented this morning na sana yung next na mag-aalaga sa kanila is marunong makaintindi. Ayun, makaintindi ng paano daw yung ugali ng kapatid nilang babae. Ganun talaga yung comment ni Chico, no? So, moving forward, like I said, I'm going to focus muna sa bahay while waiting for someone that we can have, okay? I'm not in a hurry, by the way. Hindi ako nagmamadali. I will take time. I will keep on silently praying, no, na someone will come, pero it's not something na minamadali natin. And kung nag-aano kayo na mahirap para kay Ate Jessica kasi siya na lahat, hindi po yan totoo, okay? I am not available, okay, sa negosyo ko. And alam ko yung mga nagko-comment ng ganyan, bagong salta dito sa kwento ng buhay ko. Wala silang alam, 'di ba, sa mga past na kwento ng buhay ko. That's why nasabi ninyo yun. If you have any imagination or many yung tawag nito judgment behind the camera kung anong klaseng tao ako, that's up to you. It's not my job to correct you, 'di ba? Wala akong magagawa. I can only do as I do. Okay? Right now na wala pang akong na-hire, I am focused sa mga bata, pagsundo, pagbihis, pagkain, paglinis, paglaro, paglabas Sabado and Sunday. It's not gonna stop. Our family day continues. Saturday and Sunday is my time with the children. If hindi ako makapagnegosyo, hindi ako makapagbenta, Monday hanggang Friday, I'm sure my staff really understands. Alam nila. Kasi other than pagbabantay sa mga bata, I also reply queries online. I also edit videos. And yeah, yun pa din ang ginagawa ko. Pero at least, mini-make sure ko na yung mga bata nakikita ng dalawa kong mata. Okay? Again, that is the reason why I'm breathing yung mga anak ko. So, para sa mga nagja-judge dyan, pag may nakita kayong nag-comment dyan, no? Ako, nakaka-smile, nakakangiti lang ako, guys. Kasi I know, wala kayong idea sa mga kwento ng buhay ko before. Alright? So, huwag kayong mag-alala. Ayan, people come and go. And like I said, there could be a lot, thousands if not millions of reasons kung bakit yun nga, people come and go sa buhay natin. It's easy to judge, no? Sino yung it's easy to judge an employer or an employee sa mga ganitong klaseng bagay. You can have your assumptions, you can have thousands of assumptions. There's nothing I can do,
no? Hindi ko kayo pwedeng sagutin or i-defend yung sarili ko. Bahala na kayo, guys. What I know is ang kwento ng buhay ko as nanay, single nanay, ay magpapatuloy ang serye-serye kasama si Chico, Calby, Mayumi, and of course, Kuya Kyle. Very soon, dahil magpapasko na. Ayan. At, balik na tayo, guys. To be honest, nagtanggal na ako ng mga gamit sa cabinet ko, pero madami pa din. So, hindi ko alam. Hindi ko alam anong next. But, I'm trying to prepare ng mga gamit ni Kuya Kahil kasi nga, he's coming soon to join us ulit dahil alam nyo naman, holidays. Tawag nito? Christmas holidays. So, hindi ako pumapasok ng mall dahil nga sa natatakot pa tayo sa lindol. So, habang hindi pa tayo nakakapasok sa mall, order na lang muna tayo online. May mga damit si Kuya Kahil dito, pero kasi yung mga panglakad niya na binibili ko dito pag nandito siya, pinapadala ko din. Kasi dahil sa tagal niyang pagbalik dito, dahil twice a year lang naman siya pumupunta, yung mga damit niya, minsan nakakalakihan na, hindi na nagagamit. So, ang ginagawa ko, pag bumibili ako ng damit, pinapadala ko na din para magamit niya agad sa Thailand kapag may mga lakad-lakad siya. Ayun. Ate Jess? Naluto na yung mong beans? Siguro na siya, patayin na yung beans ng mga, na ba? Kasi baka masunog. Magugulay kasi si Ate Jessica. Si Mayumi ay nanonood ng kanyang kids show. Ang mga bata ay nasa eskwelahan. So, si Chico mamaya before lunch matatapos. And then si Calby hapon pa siya matatapos. So, yan po yung current arrangement ng mga bata. Dahil nga nasa eskwelahan na sila. So, baka mamayang hapon na ako mag-modeling. Kasi, right now, I wanted to focus dito sa loob ng bahay. Kanino ba itong damit? Hindi naman yan akin. Hindi ko napatulan yung mga ganyan, guys. Mga salita-salita. Hindi ko napapatulan yung mga chismis na yan. Mga pagsira ninyo sa akin. Bahala na kayo. Ayoko mag-depend ng sarili ko. Basta ako as amo, I try my best to give them and to take care of them. Okay? Yun lang yung aking role. Hindi ko role ang mag-explain sa inyo. And in the end, either magiging defensive tayo or may masisira. So, walang way na magsalita ako na walang masisira. Okay? Walang mag-iignite ng negative comment. Ayoko ng ganyan. Ayoko na ng ganyan, no? Ang mga bata, masaya ang mga bata kay Bunny. Nag-enjoy sila kay Bunny. But like I said, it is time for Bunny to go. Nag-enjoy din si Bunny dito. Kakabalik lang namin from Thailand. 'Di ba? Kakabalik lang namin from Thailand. But, like I said, when it's time to go, it's time to go. You cannot, alangan naman, anuhin natin, 'di ba? Alangan naman, talian mo yung tao or something. Aray ko. Or alangan naman kapag hindi na nag-workout. Bagay. Alangan naman ipilit nyo. Ganun lang yan. Pero at least, you try. You try na tapos kayo or mag-end yung ninyo ng maayos. I always try naman na ganun. Kahit na wala kayong, if ever, kahit kay kahit kay Mr. Yiga, I did not want to have negative emotions or negative relationship with him right after the separation. Actually, I wanted us to be very civil and casual with each other. Not friends, but casual adults, Casual, professional adults. Yun lang yung gusto ko. Pero, dahil nga sa nangyari na it took time for him to
do his responsibility, I chose to cut contact. Ganun lang yan kadali. Medyo maingay lang talaga tong aking cabinet, guys, but I like this cabinet kasi ano siya, yung steady. Steady yung kanyang gawa. Hindi katulad ng ibang mga cabinet na na madaling masira. Andiyan na sila, Miss Hana ata. Jess? Jess? Pwede na siguro i-off yung baka masunog yung beans. So, habang ako yung mga naka-in-charge sa mga bata, tsaka sa mga gawaing bahay dito sa loob, si Ate Jessica naman ang in-charge sa kusina, sa washing machine, and sa labas. I-off mo? Oo, marumi na yan. Marumi na yan. Make sure masampay agad para hindi magbaho, ha? Dalawa, ay may nag-comment. Sige natin, okay na yan. May nag-comment, sabi na nag-comment, dapat talaga dalawa. Dalawa yung, minsan kasi, walang mainit eh. Hindi nag-iinit yung panahon, kaya medyo, nag-aamoy yung mga, ang ginagawa ko, ginagamit ko na sila agad para malaban na. Eh? Okay naman. So, ayan. May nag-comment. Sabi na nag-comment ay dapat dalawa yung naka-assign sa bahay. Yes, dalawa po talaga ang naka-assign sa bahay. Pag nakita nyo na isa lang, ibig sabihin po, on process pa ako ng paghahanap, okay? Dapat talaga dalawa kasi yung isa sa loob, laging nakatingin sa mga bata. I mean, laging nakikita yung mga bata. So, sa loob ng bahay, okay? Sa loob ng bahay. And then, ako din, nakaalalay sa loob ng bahay kasi yung trabaho ko nasa gilid lang naman ng bahay, 'di ba? And then yung isa sa may kusina and then sa washing machine. Okay? And then nakita nyo kung gaano kaliit yung front yard natin dyan, walis-walis, ganon. Ganon lang siya, girls. So, kalmahan yung mga vogan ninyo. Sa mga nag-comment sa akin ng negative dyan, kalmahan nyo yung vogan ninyo. Kung hindi pa kayo naging employer before, okay? O hindi pa kayo nakapagtrabaho sa iba before, kalmahan nyo lang. Kasi like I said, hindi ko goal ngayon hindi natin goal na magkaroon ng negative stories. Ayun. May mga nagsabi, may nag-comment din, sabi nung nag-comment, ayan na naman, sinisiraan mo na naman si Mr. Yiga. Saan ba nagisiraan si Mr. Yiga? Alam nyo naman from the beginning ang ginawa ni Mr. Yiga, di ba? Alam nyo naman from the beginning kung bakit kami naghiwalay ni Mr. Yiga. Morning! Hindi yan siya. History yun. History. Di ba? Kung nagbago man si Mr. Yiga, good for him. Nagbago siya sa ibang tao. Pero okay lang yun. Magbago siya para sa iba kasi, syempre, hindi naman ako mag-benefit sa pagbabago niya, kaya hindi naman kami. Diba, guys? Ganun lang yan kasimple. Ay, nako. Ang dami ko palang dapat gawin today. But, like I said, first things first, ay magtatanggal na ako ng damit. Maingay lang, guys, no? Grabe ang tawa ko kay Calvi at saka kay Chico. Napaka-ano nila ng mga bata. Napaka-sweet. Napaka-sweet nilang mga bata. Napaka-thoughtful. Yung minsan iniisip ko na hindi pala nila alam din. Alam pala nila, no?
Wag good kayo mag-ano guys. Wag kayo masyado mag-overthink. Okay? Alam ko yung mga hindi nag-overthink dito, sila yung may mga experience no, na alam nila yung mga kwentong ganitong klase na mag-hire, tapos mag-alis. Alam niya, ang dami-daming posibleng ang dami-daming posibleng reason. Thousand na mga rason. Sobrang dami. Andiyan na sila Miss Hana, tsaka si Miss Shang. Duty na sila ngayon kasi di ba Monday. So Monday to Friday, ay to Saturday ang duty nila. And then Sunday is totally off. So meron na namang nag-comment na, Ma'am, ang dami talagang nag-comment. Ay ano ba to? Bakit may ganito? Bakit may mansya? Ang daming nag-comment na nagme-message daw sila at nag-aantay daw sila ng reply sa araw ng Sunday. Ma'am, sorry masyado ma'am kay Sunday. Close talaga kami ng Sunday, ma'am. Kay Sunday is nagasimba, manggod si Miss Hana tsaka si Miss Shang. So, as much as possible, hindi talaga yan sila mag-reply ng Sunday. At kinasabihan ko talaga sila na wag mag-reply. Kasi Sunday is the only time na they can have for themselves, for their personal na mga mga lakad, personal nila na mga activity for the family. Ako kanina family day ako. Minsan kapag tawag nito, nag-reply ako sa mga queries. Nasabihan ako ni Miss Hana, ma'am, family day mo ba yan, ma'am? Katrabaho ka. Maswerte lang din talaga ako sa mga staff ko, guys, kaya mabait, no? Mabait si Bani. Mahal na mahal siya ng mga bata. Ayan. Mahal na mahal siya ng mga bata. Napalapit na din ang loob niya kay Mayumi. So, yes, maswerte ako kasi nagkakaroon ako ng mga staff na mabait. Na concern ba, no? Concern sa amo. Pero, yun lang. Minsan talaga, kailangan talaga mag-move on. Mag-move on sa life, sa next step ng buhay. So, may nagsabi, nakuha na daw kasi ng passport si Bani. Ayan guys, nakuha na daw kasi ng passport si Bani, kaya umalis na daw, kaya gusto daw mag-abroad, parang mas gusto daw ni Bani sa abroad, yun na yung sinabi. So ngayon, ano ba isasagot ko? Well, walang problema, no? Kaya ko nga si Bani kinuna ng passport para if ever na may plano siya mag-abroad, pwede. Bata pa naman si Bani, guys. Madami pa siyang pwedeng gawin sa buhay niya. 'Di ba? Ang dami niya pang potensyal, madami pa siyang pwedeng gawin. Hayaan niyo siya i-enjoy yung passport niya. If gusto niya mag-abroad siya, pero sana marunong yung judgment, alam niya yung judgment kung saan siya na abroad pupunta kasi 'di ba, hindi man lahat ng places sa international or sa abroad is okay. Ang iba, mas grabe din masyado ang experience. May kilala ba ako nag-abroad guys? No, hindi nag-abot ng isang taon, parang 2 months, 4 months nag-uwi. Kaya yung expectation versus reality, doon talaga nasira. Kaya expectation lagi is, hindi man ako makaipon dito sa Pilipinas. Mag-abroad na lang ako. Nag-contact na ng agent. Ang agent, nakuha na ng trabaho. So, excited na kasi yung sweldo daw, ganito, ganyan. Ganito, ganyan daw yung sweldo. Let's say, ang sweldo naman, di naman malayo sa sweldo sa Pilipinas. Let's say, sa Pilipinas, nakapagsahod ka ng 20,000 pesos. Pag nasa abroad ka, makapagsahod ka lang sa abroad, mga 30,000, 35, hindi naman malayo. So, pagdating sa abroad, guys, kaya ang tulugan man nila, malaking kwarto na puros double deck. Dami-dami nilang trabahante. Wala kang privacy. Ang dami-daming trabahante, tapos iba't ibang lahi yan. So, kailangan mong makisama. Ngayon, ang pagkain pa, culture shock, ang trabaho, ang oras ng trabaho. Kasi hindi pa sila pwede mag-alis anytime kaya may mga kontrata, ganun-ganun ba, no? So, talagang hindi siya nagtagal. Parang 2 months, 4 months lang, nag-uwi ng Pilipinas. Kaya wala daw siyang peace of mind dun. Yan nga, ginasabi ko sa inyo. Ako, nag-abroad ako, guys. Nasabi ko na lang talaga sa inyo na iba pa din ang buhay sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pwede man din na wala kang peace of mind, pero iba Hindi ko lang alam, iba. Iba pag nasa Pilipinas ka. Kaya, okay na ako dito sa Pilipinas. Okay? If there's, maybe, alam ko lahat ng bansa, gaano kaganda, talagang merong challenge. It's up to you kung hanggang saan mo tatanggapin yung challenge na yun. Ayan. May tao. Nagbukas andun si Ate Jessica. So, magbe-Burr months na guys. Ano nang plano natin ngayong Burr months?
Ako gusto ko maglagay na ng Christmas tree. Ilalabas ko na yung Christmas tree para sa mga bata. Gusto ko na maglagay ng mga Christmas lights. Gusto ko na maglagay ng mga bulaklak na pang Pasko, 'di ba? Sana all. Naglagay ng bulaklak na pang Pasko. Excited na ako para dyan. And excited na ako na makasama ang anak ko, si Kuya Kahil. Overwhelming man talaga yung responsibilities, guys. Syempre, ang responsibility ko ba maghanap ng pera, tas ngayon wala na akong magbantay sa mga bata, pati yan, ako pa magtrabaho. So kung hindi lang ako maghanap ng pera, kung meron lang akong sugar daddy na nagabigay ng pera, why not? Diba? Kung may sugar daddy lang ako na nagpapadala ng pera, ang asikasuhin ko lang yung mga bata, kung sobra-sobra yung napadala ni Mr. Yega na hindi ko na kailangan magtrabaho, 'di ba? Why not? Okay, kayang-kaya ko yan, guys. Super kaya ko yan. Ang problema is, ako pa yung kailangan maghanap buhay. Tapos, kailangan ko din maghanap sa mga bata. Doon pumapasok. Na ang medyo mahirap na yun na part talaga. Kahit gaano ka ka-strong independent woman, sobrang hirap. Anyway, women are made for this kind of challenges sa buhay. You know? Tayo very resistant. Resistant pa yung term. Very tayo sa mga challenge ng buhay. God made us this way. God made us like a fighter. So, we don't just give up. Ay, meron pa pala akong sandal dito na hindi ko pa nagagamit. Ayan. So, one basket down. Kulang ako ng bed cover. Ay, hindi, pillowcase cover. Kulang ako ng pillowcase cover. You're not sitting properly. Why? Sit properly. I can't see your legs, oh. Come kiss me. I leg right this one. Mommy, might not sit down. But you have to close your legs, okay? I'll get your electric fan. I'll get electric fan. Yeah? Choo-choo. Oy, mahulog ka. Buti na lang talaga si Mama nandyan. Kasi minsan, natabi man sa kanya matulog si Mayumi. So, talagang medyo nakakalugar tayo dun na part. Sana ba yun? Ito. Yeah. Like, ayan. May nag-comment, sabi nung nag-comment, Madam, lagi mo ng topic si Mr. Yiga. In love ka pa siguro talaga. Okay. Napagod ka na no? Parang wala nang point mag-explain. Bahala kayo. Sige, go. Kung anong sabihin ninyo. Hindi, it makes me happy. Hindi naman ako nag-deny sa inyo, guys. It makes me happy sa good news, no? Na natauhan at nabagok ang ulo ni Mr. Yiga pagdating sa sustento. Okay, nagsabi na ako niyan sa inyo last time. Masaya ako. And you know me. I talk about my frustrations dito, yung galit ko, yung saya ko, 'di ba? Yung blessings na dumadating. It makes me happy. And hindi na naman nababad to sa puti. Kailangan mababad yung towel sa suka para bumalik yung kanyang kintab. So, again, masaya ako sa ganun. Kasi alam niyo kung saan napupunta, di ba? Sinabihan ko kayo kung saan mapupunta yung yung sustento ni Mr. Giga. Mabango naman siya.
Pero luma na talaga yung mga, bed sheets and pillowcases. So, kailangan na siya palitan. Dito ba sa kabila? Anong meron dito? Uy, ito merong libreng space. Kasi dapat hindi naghahalo yung para sa bedsheet ko. Kasi yun nga, nilalagay ko sa insurance. Nilalagay ko siya sa insurance para, ayan, ito pala yan siya. Tatanggalin na natin to. Nilalagay ko siya sa insurance para ma-make sure na hindi lang siya basta-basta savings, kundi ano na din siya, insured na din yung aking buhay as major guardian ng mga anak ko. So, nakita ko na naman merong mga nag-negative comment about insurance. It's okay. All of us, we have our own opinion about certain things. Maybe you have your experiences sa insurance, kaya hindi nyo nagustuhan. Okay lang yun. What I'm trying to tell you is just something that I have done. 'Di ba? Bagong bagay na ginawa ko recently, which is I chose to trust insurance with the sustento na binibigay ni Mr. Yiga. I find it like it makes sense, no? For me, it makes sense to do it that way. Kasi alam nyo naman, ako lang mag-isa yung naasahan ng mga anak ko. Yung sustento, hindi mo naman siya masasabi na forever. Though pinagpipray ko siya na sana hindi maputol, na sana palagi, pinagpipray mo. But again, kung anong mangyari, it's not, under your control na if something happens. Hindi mo naman alam kung hanggang kailan si Mr. Yiga or kung baka mamaya magbago yung isip niya. O di kaya magkaroon siya ng bagong asawa, magkaroon siya ng isang dosenang anak. So, hindi natin alam. Hindi natin malalaman. So, dahil kailangan natin i-make sure na if ever dumating yung point na yan ng buhay natin, babagsak man tayo, hindi tayo masasaktan. Shinare ko na yan sa inyo dati na okay lang bumagsak, pero sana pagbagsak mo may marshmallow. 'Di ba? Hindi ka basta-basta hindi kayo mababagok. And how will you do that? You try to avoid and you try to prepare and you try to set your mind. Ganun lang 'yan. Ibang color na naman 'to. Oh, this is espresso. So, mapapansin nyo guys, hindi ako mahilig sa mga printed na bed sheets. Yung sa mga bata, printed kasi nakabili lang ako ng on sale. Pero kung ako lang papipiliin, ayaw ko sana ng mga printed kasi sumasakit po yung ulo ko kapag masyadong maraming details. I prefer things na plain lang siya, basic. Katulad sa friend ko, sinabihan ako ng friend ko, magpalagay ka ng mga sa kamay, yung mga kuko kasi ang ganda daw tingnan na nagbebenta ako ng alahas. Kaso, I know it's for the business, pero maybe I will consider that kasi para sa pagbebenta, maganda siya tingnan and everything. Pero my character, I want to be as basic as possible. Nagbibihis-bihis lang talaga ako guys kasi yung negosyo ko is, alam nyo naman, pagbebenta ng damit, pagbebenta ng mga non-tarnish from Denmark, yun yung negosyo natin. So, habang hindi ko ilalam, consider ko. Maintenance din kasi yun sayang din. Kasi yung mga ganong klase, magpapa-arte-arte ng kuko, tumatakbo din siguro 500 pesos pataas yun. Pag nasira siya in 1 month, kasi very hands-on din ako sa bahay. Oh, mahirap na. Ayan. So, we're almost done. Okay. Lapit na ako matapos. Eto na lang, lalagyan na lang natin ito ng lalagyan natin ng bedsheet. So, recently, may nagtanong sa akin, no? Sabi sa akin, Madam, diba, Madam, excited kami, magkikita, ipupush talaga ni Mr. Yiga yung pagkikita ninyo.
ano yung ano mo. May mga ano kasi ako guys, may mga viewer ako na talagang nire-replyan ko din talaga sila. Kasi sila yung mga sobrang solid, matagal na pag nagme-message. Nagre-reply ako, hello, kamusta po? Ayan, ano naman, sana okay kayo. Maraming salamat sa pagsuporta. Talagang nagre-reply ako kasi talagang nanonood din talaga sila. Very solid. Ngayon, nag-message naman sa akin si Mr. Higa na this time around talagang ipopokus niya yung sarili niya na mag-ipon para magkita-kita lahat yung mga bata. But, I need to talk to Mr. Higa muna. We need to talk sincerely kasi ayoko na he will get the idea na there is another chance para sa amin. No? Actually, gusto ko nga sana sabihin na sa akin ni Mr. Higa na meron na siyang asawa, meron siyang anak, hindi ko alam paano no? Gusto ko rin siya tanungin ulit na sana i-process niya yung divorce paper dun sa Uganda. Para yung divorce paper, pag naging okay, madala niya dito sa Pilipinas, mapakita ko to prove that I'm already divorced. Okay na kami sa ganitong guys. Uy, okay na kami sa ganitong arrangement. Ayoko na, tama na yun. Tama na yung panahon na ginugol ko sa pag-aasawa. I only have that small respect na natira. Kasi kahit dati no, paghiwalay pa lang namin, sinabihan ko na siya na, keep the respect I have for you. I will forget about all the things you did because they're already done and there's nothing I can do about it and I cannot dwell on that. But at least try to keep the respect that I have for you as the father of the kids by making sure that you will still be a provider for them. No? Yun na lang yung only way na matira yung respeto. So for 3 years, that respect was not there. And then now slowly he's trying to gain it back by giving the sustento ng mga bata. It's okay. Respect needs to be earned. Ma-earn mo siya at some point. And sana ma-earn yun ni Mr. Higa. For now, I am trying to be civil. I'm trying to be casual with him. Hindi ko dinadaan sa init ng ulo. Though, I'm not very happy na gimayday niya yung picture namin. Kay for what, di ba? I mean, I just don't like that. And, like I said, kailangan namin mag-usap dalawa, no? It's not something, ayoko na ma-misinterpret niya, no? Ayoko na ma-misinterpret niya. I want to be very clear with him that the reason why we are communicating is because he has stood up for his responsibility for the kids. The communication is only about the kids and to make him realize that he's just doing the bare minimum. But I try to be grateful. I try to see the good from that. I cannot hate him all the time. I cannot be angry with him all the time. My emotions are my control. I have the choice kung ano yung mararamdaman ko towards his actions and his decisions. And I guess I just need to try to, make sure na whatever happens and whatever I decide, it's not gonna kill me emotionally. It's not gonna kill me mentally. It's not gonna kill me financially. It's not gonna kill me spiritually. And it's not gonna drain me. Because if it's going to drain me, if it's going to be a toxic part of my day, I don't need it. It's not worth it. No amount of money is worth it. Alright? Again, my priority is my mental peace because I am the guardian of my children. Alright? So anyway guys, sana you learned something on this episode. Again, sa mga nagpo-provoke and wants me to speak negatively or wants me to defend myself regarding sa pag-alis ni Bunny, or hindi ko alam kung mag-a-abroad ba siya, it's up to you guys. I don't have the energy for you. Okay? I wish you well. Yun lang. I wish you well. I wish everyone well. I wish Bunny well. I wish my family well. I pray I find someone soon. I guess that's it. For now, tatapusin ko lang tong bedroom ko. Then I'll prepare myself kasi magtatrabaho ako. Ang dami kong kailangan gawin. Then susunduin ko si Chico. And then magtatrabaho ulit ako. And then susunduin ko si Calby. And then magtatrabaho ulit ako. And then sana makapagpahinga ako tonight. Kasi binigay ni Lord yung gabi para magpahinga. Ayan. Sa mga mabubungkag mamayang gabi, good for you. Sana mabungkag kayo in a good way.
Like maybe some surprise, surprise dinner date with your partner. Maybe a bouquet from your boyfriend. Mabungkag kayo mentally kasi something good is about to happen. I wish for you that. I pray for you that. I guess, I believe everyone deserves to be happy or get something like a happy part of their day. Once again, you guys, maraming salamat. I'll see you on the next one. Much love, Princess Kika.